Noong 1991, naganap dito ang isa sa pinakamalakas na pagputok ng bulkan ng ika-20th century. Binago nito ang tanawin ng buong lugar at nag-iwan ng malawak na lahar fields na makikita pa rin hanggang ngayon. Makalipas ang ilang dekada, ang dating lugar ng pagkawasak ay naging isa sa mga pinaka-nakakamanghang destinasyon sa Pilipinas. Samahan nyo kaming marating ang sikat na crater ng Mount Pinatubo. Tingnan nyo, ang ganda nung nasa kaliwa oh. Hello. Lamig ng tubig guys. Saktong-sakto yung nakasandals kayo. Si Adrenaline ay nakarating dito. Although di natin kasama yung motor natin, pero achievement to. Worth the climb kasi sa susunod hindi mo na to kaya. Touchdown! Nandito na ako sa Pinatubo guys. Kala mo parang pininta lang oh. Mount Pinatubo! Ano? Tara! Bandang 1:30 ng madaling araw, pinick up na kami ng van sa 2Ecom MOA. Dahil joiners tour ito, may ilan pa kaming dinaanang pick up point sa EDSA para sunduin ng iba pang participants ng tour. 3 hours na biyahe papuntang Capas Tarlac at nag-stop muna kami para mag-breakfast bago tumuloy sa jump-off point. Binaba muna pala kami sa entrance ng military airbase para mag-log ng aming mga pangalan kasama ang valid ID. Dahil ang daan papunta sa Mount Pinatubo ay dumaraan sa loob ng isang military reservation area na nasa ilalim ng Philippine Air Force. Pagdating sa jump-off point, mag-unat-unat muna kami at nagkaroon ng briefing kung ano ang aasahan namin sa buong adventure. Yan nga pala si Sir Don, ang aming tour coordinator galing sa napili naming agency, which is itong Route 66 Travel and Tours. Ngayon po, may 2 parts ang inyong tour. Ang first part po ng inyong tour, it will be 4x4 adventure ride. Sa 4x4 adventure ride, meron po siyang 1.5 hour na biyahe. Ngayon po, maglilima kayo sa 4x4. Yung tour guide ninyo, itatransfer ko sa kanila. Ngayon po, 3 lang kayo sa 4x4, pero 2 tour guide na makakasama ninyo. For the sake na hindi na po kukuha dito na itatransfer kasi makukupi, no? Yeah, ano pong pangalan nyo kuya? Mark po. Mark. Ayan. Si Kuya Mark, yung magiging driver ng 4x4 natin. Sorry na guys, si Kuya Mark pala ang tour guide natin hanggang crater at iba pa yung driver. Sabi nila, 70% ng mga 4x4 dito ay open type, habang nasa 30% naman ang covered. Thank you Lord dahil isa kami sa mga napunta sa open. Random kasi ang assignment ng mga sasakyan kaya di mo alam kung ano mapupunta sa inyo. Ito na, oras na para simulan ang isa sa pinaka-iconic na bahagi ng Mount Pinatubo Adventure, ang 4x4 ride. Sabi nila 1 hour and 30 minutes papunta sa Toblerone Hills stopover. Tapos merong another 4x4 ride, then dun magsisimula yung trekking natin ng 2 hours for about 4 kilometers. Tama, di ba? Mount Pinatubo! Ano? Tara! Oh, tumatawid, tumatawid. Ay, ang cute!
inaantok ka kung wala kang tulog papunta dito. Guys, kalog ang utak mo dito. After 30 minutes, nakarating na kami sa aming unang stopover. Hello! Ayan, yung mga natutubong Aita. So, kung meron kayong extra, wag nyo kalimutan magbigay na kahit anong pwede nyong ma-share. So, sa case namin, mga biskwit ang binigay namin, hindi mga candy. Pero sobrang dami nila along the way. Meron pa po bang ibang mabibigyan sa taas, kuya? Sa tray sa dadaanan. Sabihin ko lang sa kanila. Hinubog ng ulan, hangin, at pagdaloy ng lahar hanggang sa mabuo ang mga kakaibang anyong lupa na nakikita natin ngayon. Ito ang Toblerone Hills, isa sa mga pinakasikat na landmark sa ruta. Kaya naman tinawag itong Toblerone Hills dahil sa kakaibang hugis na mga burol na kahawig ng sikat na chocolate. Sa Toblerone pa lang, solve na. Halos 30 minutes din kami huminto dito para mag-CR, bumili ng snacks, at syempre, mag-take ng pictures. Tapos sabak na naman sa 4x4 experience. Salamat po. Alright, tapos na kami sa Toblerone Hills. Next up, Crater. Ang nakakatawa, oras na around 7, pero hindi siya mainit. 7:30 guys, hindi siya mainit. Presko siya. So along the way guys, marami kayong makikitang mga bata, kaya kung meron kayong mga candies, yan. Grabe. Guys, tingnan nyo. Parang malaking wall. Ang haba. Hanggang dun. Parang natapyas. Kanya-kanya kayo ng diskarte. Sila kuya, kung saan sila dadaan. Yung isa nandun. May dito. Yung ganda nun, oh. Ang ganda. Tingnan nyo. Ang ganda nung nasa kaliwa, oh. Ganda guys, oh.
Tingnan nyo dun, oh. Parang likod ng dinosaur. Tusok-tusok. Dito, kakaiba yung mga bato dito, yung rock formations dito. Grabe, ang ganda. So medyo traffic lang dahil mayroon sigurong panibagong river crossing. Grabe guys, napakaganda ng Tanawin. Hindi pa namin nararating yung crater, pero itong 4x4 experience na to, sulit na. Solve ka na agad. So, alam nyo, ang pinakamaganda dito guys, binigyan kayo ng magandang weather ni Lord. Di maulan, pero hindi rin sobrang init. Presko siya. Ang ganda tignan pagka sunod-sunod kayo. 4x4, sunod-sunod kayo, tapos magre-river crossing. After 1 hour and 30 minutes, nakikita nyo, andyan na yung parking, tapos dyan na tayo mag-start ng trekking to Pinatubo Crater. Sa 4x4 ride pa lang, solve na kayo. Parang nakalimutan mo na meron ka pa palang pupuntahang crater. So ngayon, meron na naman tayong panibagong chapter ng adventure. Ngayon, maglalakad na tayo guys. So pakita namin sa inyo hanggang sa marating natin yung crater ng Pinatubo. Let's go! Kuya Mark, bali gaano katagal tong i-hike natin? Bali, 1.5 hours na. 1.5 hours pa? Oh, So yung mga sasakyan na yan, hanggang dito na lang yung mga 4x4 na yan, kuya. dito. So nakikita nyo guys, ang daming punta ng crater. Bali, holiday kasi ngayon, bali June 12, Independence Day. Kaya medyo marami daw talaga pag holiday, tsaka pag weekend, no kuya? Nakarami na kami ng lakad, 2.5 kilometers pa. Guys, achievement to. Kaya si Adrenaline ay nakarating dito. Although di natin kasama yung motor natin, pero achievement to. Kaya ididikit natin to. Sticker natin. Welcome to Botolan, Zambales. Adrenaline goes to Pinatubo. Let's go! Lamig ng tubig guys. Saktong-sakto yung nakasandals kayo. Signage na dito, you are traversing on a river channel. Gaano pa kalayo yung 2.5 kilometers. Parang kahit saan ka tumingin, kaliwa o kanan. Ganda ng tanawin. Another river na naman guys, sarap. Ayos to ah. Meng Inasal. Ito naman, Mount Inasal. Angas. Kanya-kanyang trip dito. May Meng Inasal. May Mount Inasal. Dito naman, Inasal ni Mike. Ayos pala dito, kaliwat kanan. Parang food court sa Pinatubo guys. 250 meters to crater. Totoo ba yan? Dami ng steps nun, 100 meters pa lang. Mabato yung mga dinadaanan namin guys. Sabi nila kapag nandito ka na daw sa parang stairway to heaven, malapit ka na sa crater. So sana ito na talaga yun. Tamang-tama lang na nagsuot kayo ng sandals. Kasi mababasa yung paa nyo talaga. Pero mas maganda mabasa talaga yung paa nyo kasi yun na yung pinaka-pahinga nyo sa kakalakad. Ang refreshing pag tinampisaw nyo yung paa nyo sa bawat river na tinatawid. No? Ano yung tampisa? Few more steps to Crater View Deck. Oh! Oh! Ah, finally! Asa na? Touchdown! Welcome, Mount Pinatubo Crater. Wow! Ganda! Worth the climb kasi sa susunod, hindi mo na to kaya. Kaya gawin mo na ngayon. Wow! Ang ganda oh.
Grabe. Akala mo parang pininta lang oh. Welcome to Mount Pinatubo! Doon kami galing, nandun yung view deck. Tapos para bumaba ka dito sa lake, aming steps pababa. Medyo malalaki yung steps kaya medyo nakakapagod. Pero ito naman ang bubungad sa'yo. Another one for the books. Last time nasa Mindoro tayo. Ngayon, nandito naman tayo sa Pinatubo Crater. Worth the ride. Yung 4x4 experience. Yung mga mabatong hiking natin na sabi 2.5 kilometers pero parang all in all parang 5 kilometers yung inano namin. Tapos yung puyat kasi madaling araw kami galing sa Manila. Pero ito naman yung bubungad sa'yo. Ganda, no? So, isa-isa na natin napupuntahan yung mga destinations na nasa listahan natin. So, i-check na natin to sa bucket list natin, yung Pinatubo sa listahan. Thank you, Lord, for this weather, for this great view. A beautiful disaster indeed. At ganoon lang, natapos na ang aming Mount Pinatubo adventure. Galing sa Maynila, sa pagkilala sa mga batang Aita, at hanggang sa pagharap sa napakagandang tanawin dito sa Zambales. Nakakabilib isipin na ang lugar na minsan naging simbolo ng pagkawasak ay isa na ngayong destinasyon dinarayo ng libu-libong tao bawat taon. Kahit gaano kalaki ang pagbabago, may magagandang bagay pa ring maaaring mabuo pagkatapos nito. Yan ang dahilan kung bakit espesyal ang Mount Pinatubo. Hanggang sa susunod!